Tatawid tayo sa tulay na ito. Makikita natin ang kakaibang ekspresyon ni Choryon sa kanyang muka habang natakot. Sagot niya sa ating bida. Hindi ko kaya, sabi ng ating bida kay Choryon. Pagsisihan mo talaga ito pag hindi ka pumunta. Ang taong hinahabol ko ngayon ay malaking kinalaman sa iyo. At ang tulay na ito ay parang kalupaan. Maaari ka lang maglalakad dito. Tugon ni Choryon sa ating bida habang natatakot at habang nakahawak sa kanyang bibig. Mapanganib ito. May hukay dun sa ibaba. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Ang ganitong pag-iisip ay ang pagkakaiba ng isang dalubhasa at baguhan. Ang isang dalubhasa ay nag-iisip na parang kalupaan lang ito. At makikita natin si Choryon nagulat na lang sa sinabi ng ating bida. Sabi ni Choryon sa ating bida habang may kakaibang lungkot na ekspresyon sa muka. Hindi ko inaasahang maging isang master sa martial arts. Tugon ng ating bida kay Choryon habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Alam ko rin iyon. Ngunit, kung may mindset ka lang ng isang martial master, hindi mo ba nais subukan? At makikita natin si Choryon ay nabuhayan ng loob. Sa isip-isip ni Choryon. Tama, dumadaan lang ako sa isang daan. Kasunod makikita natin si Choryon ay patuloy na tumatawid habang natatakot peren. Sabi ni Choryon sa ating bida habang nakatingin sa baba at may natatakot na ekspresyon sa muka. Mas maganda ito kaysa sa inaakala ko. Tugon ng ating bida habang nakangiti. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo kanina. Ngunit madalas magbagyo dito, kaya maging maingat ka. At makikita natin si Choryon ay nakatingin sa taas. Ano ang sinabi mo? Pagkatapos makikita natin ang lakas ng hangin papatama kay Choryon. Habang lumingon si Choryon ay tinamaan ng malakas na hangin at tumilapon ito pataas. Habang nakatitig si Choryon. Sigaw ng ating bida kay Choryon. Walang dapat ikabahala. Isipin mo na lang na parang kalupaan. Sa loob-loob ni Choryon. Tama, wala naman ito kakaiba sa kalupaan. Sabi ni Choryon habang nakapikit ang kanyang mata. Ako'y lumilipad. Kasunod makikita natin ang ating bida ginamit niya na ang kanyang martial arts na teknik para iligtas si Choryon sa panganib. At makikita natin ang pagkagulat ni Choryon sa teknik ng ating bida. Tanong ni Choryon sa ating bida habang nagugulat. Ano ito? Mapapansin natin si Choryon ay nagulat peren. Kasalukuyan, ako. Dapat tumuloy ako. Makikita natin ang ating bida habang nakatayo at may kakaibang enerhiya. Sa loob-loob ni Choryon habang nakatayo. Ngunit hindi kumikilos ang mga paa ko. Wika ng ating bida kay Choryon. Nang una kita nakita. Nakaramdam ako na tumigil ang puso ko. At makikita natin ang pagkagulat ni Choryon sa sinabi ng ating bida. Tugon ng ating bida kay Choryon. Pumunta ka sa akin. Dahil gusto kita. Sa isip-isip ni Choryon habang natutulala. Ha, gusto niya ako. May mukha akong gusto ng mga babae. Sinusunod ako ng mga babae kahit sana ako magpunta. Magkakaroon bang pagkain ng karne bukas? Iligtas mo ako. Pangit ka talaga sa mga ganitong bagay. Sa isip-isip ni Choryon habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Hindi pwede. At makikita natin si Choryon ay naglakad na ito ng walang takot. Yung taong ito, gusto ba niya ako? Nagbibiro lang ba siya? Tama ba ang narinig ko? Wika ng ating bida kay Choryon. Nakatawid ka ng madali, hindi ba? Dahil gusto kita. Tanong ni Choryon sa ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Ano yung sinabi mo? Tugon ng ating bida kay Choryon. Ano yung sinabi ko? Tanong ni Choryon sa ating bida. Habang namuumula ang pisngi, kakasabi lang ba nito? Dahil para di ako ma-distract dahil takot na takot ako. Tugon ng ating bida kay Choryon. Tama ka, matalino ka. Sa loob-loob ni Choryon habang may inis na ekspresyon sa muka habang sinusantok ang kahoy. Wala kang hiya. Paano mo nagawang lokohin ang damdamin ng iba? Sa isip-isip ng monghe. Sino ang nagsusuntok sa banal na lupain? Sigaw ng kalbo. Tumigil kayo agad. Tugon ni Choryon sa kalbo. Humihingi ako ng patawad. At makikita natin ang ekspresyon ng kalbo nagkunwari pa ang kalbo at agad umalis. Sabi ng monghe, siguro kayang gawin ng mga kabataan iyan. Sige, magkasaya kayo. Sa loob-loob ng monghe sa sinabi ng ating bida sa kanya. Mukhang may nakakapaniwalang diskarte ka, hindi ba? Ganoon pa man, hindi mo malilinlang ang mga mata ko, pangit na hampas lupa. Matapos ang pangyayari makikita natin ang estatwa ng Buddha. Sa loob-loob ng monghe. Paano naging walang pakialam si Buddha? Paano niya pinadala ang ganitong loko na halimaw sa lugar na ito? Makikita natin ang monghe inalis niya ang kanyang maskara sa muka. Tanong ni Choryon sa ating bida.
Sino siya? Tugon ng ating bida kay Choryon. Ang manloloko, peke, at magnanakaw. Mayroon siyang 8 na walang kwentang kakayahan. Sa isip-isip ni Choryon habang nagugulat. May talento sa 8 magkaiba na larangan. Maaari kaya na ang matandang ito ay walang kapantay na kagwapuhan. Haha, mga bata kayo, parang alam niyo ang mga alituntunin ng Jiangho. Unbounded grotesque, wika ng ating bida habang nakangiti. Matapos makikita natin na hinawakan ng ating bida ang ulo. Sabay sabi, at siya ang aking disciple. Tanong ni Choryon sa ating bida. Disciple, paano nangyari ito? Paliwanag ng ating bida. Talo siya sa isang tayako. At ang matatalo ay magiging disciple ng mananalo. Wika ni Choryon sa ating bida. Ano ang taya? Sabi ng ating bida. Unang laro ng Wiki. Paliwanag ng lalaki habang sumisigaw sa inis sa ating bida. May nagpakita sa iyo ng mga galaw gamit ang telepatiya. Tapos, panlilin lang. Inalok ako ng taong ito gamit ang mabahong trick. Tapos naglaban kami. Tiyak na gumamit siya ng lason. Sa loob-loob ni Choryon. Ang mga iyon ay mga pangunahing espesyalidad ng Unbounded Handsome Grotesque. Pero nanalo si Legion laban sa kanya. Sabi ng ating bida. Mayroon akong paghingi ng tulong ngayon. Kailangan mo munang tingnan ang isang pasyente. Tugon ng Unbounded Handsome Grotesque habang sumisigaw. Ano? Akala mo basta na lang ako titiyak na magtingin sa kahit kanu. Marami ng mayayaman na patay dahil hindi ko sila inalagaan. Wika ng ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Kung gamutin mo ang taong iyon, talikod na ang mga taya. At makikita natin kakaibang titig ng Unbounded Handsome Grotesque sabay sabi. Sige na, tapusin na natin ang masamang koneksyon na ito ng sabay. Tara, sino ang nasaktan? At makikita natin ang ating bida ay nakangiti na lamang. Sa loob-loob ni Choryon habang may malungkot na ekspresyon. Hindi pwede, yung pasyenteng sinasabi ni Legion ay si Suryun. Makikita natin na sinusuri ng Unbounded Handsome Grotesque si Suryun. Sa loob-loob ni Choryon. Walang nakakaalam ng sanhi hanggang ngayon. Paminsang mangyari ito. Tanong ng ating bida sa Unbounded Handsome Grotesque. Kumusta siya, sir? Maaari kong itaas ang paggalang na ito sa harap ng paliwanag ng Unbounded Handsome Grotesque. Isang nakalalasan na bee ang tumusok sa bata. Ito ay isang bihirang uri ng bee na tinatawag na blood bee. Sabi ng ama ni Choryon habang sumisigaw. Isang nakalalasan na bee. Tugon ng Unbounded Handsome Grotesque. Isusulat ko na ang mga kailangang gamot. Paghaloin niyo yan at magluto ng 5 araw sa pag-inom. Pagkatapos niyan, pakainin siya ng gusto at siguraduhin na mag-ehersisyo siya upang lumakas. Dapat yun makatulong para maibalik ang kanyang kalusugan sa loob ng 1 taon. Kasunod makikita natin ang pagkagulat ng ekspresyon sa kanilang muka. Si Suryun ay makakabangon. Wika ng ama ni Choryon habang nakaluhod. Salamat. Tulad ng inaasahan sa Unbounded Handsome Grotesque. Tugon ng Unbounded Handsome Grotesque. Tara na, bangon, pwede ba? Sabi ng ina ni Choryon sa ating bida habang umiiyak. Salamat, young Master Joke. Isipin mo na may isang tao na katulad ng Unbounded Handsome Grotesque. Siguraduhin naming maibabalik ang kabutihang ito. Tugon ng ating bida sa ina ni Choryon habang nakangiti. Huwag mo na pong alalahanin. Nagtrabaho ng mabuti ang anak ninyo. Pati ang buhay niya, isinugol niya. Kasunod makikita natin si Choryon at ang ating bida ay nakatingin mata sa mata habang nakangiti. Sa loob-loob ni Choryon habang may emotional na tingin sa ating bida. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sabi ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Magandang trabaho. Tugon ni Choryon sa ating bida habang umiiyak dahil sa kanyang emotional sa ating bida ay hindi niya mapigilan kanyang luha sabay sabi maraming salamat. Matapos makikita natin ang ina ni Choryon ay niyakap niya ang kanyang anak na si Suryun at ang kanyang pamilya ay nagpasalamat kay Unbounded Handsome Grotesque. Wika ng ating bida habang may paggalang kay Senior Unbounded. Pasensya na sa lahat ng bagay, sabay sabi. Pwede ka na bumalik ngayon. Tugon ni Unbounded Handsome Grotesque. Tama. Ikaw yung uri ng tao na masyadong diretso. Masaya kang kasama. Pero, hindi ito ang rason kung bakit kumuha ka ng tulong sa akin, di ba? Sagot ng ating bida habang nakangiti. Tama ka. Noong una, kinailangan kita sa lahat ng paraan para maghari sa mundo. Ngunit mahalaga rin ang buhay ng batang ito. Wika ni Unbounded Handsome Grotesque, habang napabuntong hininga na lang. Bagaman isang buhay lang ng bata, mahalaga pa rin ito sa iyo. 3 taon na ang nakalilipas, noong ikaw ay isang walang pag-asa na batang pasaway, sinabi mo rin yan, di ba?
Sinabi mong ang pangarap mo ay lumikha ng isang magaling na Jiangho. Noong panahon na yun, inisip ko lang na mga salitang walang sense ng isang batang immature. Ngunit tila tumanda ka na ng kaunti ngayon. Pareho pa rin ba ang pangarap mo? Tugon ng ating bida habang nakangiti. Oo, pareho pa rin. Sagot ni Unbounded Handsome Grotesque habang nakatitig sa ating bida. Ipakita mo sa akin, yung magaling na Jiangho na sinasabi mo. Tutulungan kita, sabi ng ating bida habang may kakaibang seryosong ekspresyon sa muka. Kailangan mong i-sacrifice ang buhay mo para dito. Sigurado ka bang hindi mo pagsisihan ang pagsabi ng iyan? Tugon ni Unbounded Handsome Grotesque habang may seryosong ekspresyon sa muka. Hindi, tanong ng ating bida habang nakangiti. Pati na kung kailangan mo akong tawaging young master. Sagot ni Unbounded Handsome Grotesque. Mas mabuti na yan kaysa tawaging master. Nais ko rin makita kung ano ang gagawin mo. Kaya ano ang susunod mong plano? Wika ng ating bida habang nakangiti. Ang susunod ay, matapos ang pangyayari, sa araw ng ikatlong na pagsubok, isang maliit na pulo ng silangan ng lawa. Pagkatapos makikita natin ang mga tao kasali sa tournament ay nagtipon. Sabi ng mga tao wala talaga dito. Ano ba ang gusto nilang ipagawa sa atin dito? Tanong ni Choryon sa ating bida. Hindi ko inasahang isagawa ang ikatlong na pagsubok sa isang pulo. At makikita natin ang apat na lalaki ay binubuli ang isang lalaki. Wika ng lalaki habang sumisigaw, tumawag ka ng mga guard ko. Sabi ni Choryon sa ating bida sabay tingin sa mga lalaki. Ano ang nangyayari? Tanong ni Yang Suchang habang sumisigaw sa kanyang utusan. Inasahan mo ba na papaiiwan ako sa isang layo na pulo na walang kasamang bantay? Tugon ng kanyang utusan habang may takot na ekspresyon sa muka. Young Master Yang, kalma ka lang. Sang-ayon ang leader ng Southern Peak Alliance sa ito para sa kalakalan ng pagsubok. Paliwanag ni Yang Suchang habang sumisigaw sa kanyang utusan. Hindi pwede yan. Hindi gagawin ng lolo ko yan. Sa loob-loob ni Choryon habang nakatingin sa mga gago. Tulad ng sinabi ko, ang mga expert ng Northern Heaven Supreme Family ay nasa pulo. Sa isip-isip ng ating bida habang napabuntong hininga na lang habang nakatingin sa mga loko-loko. Yung mga wala sa lugar na taong yan hindi talaga nababago. Tanong ni Choryon sa ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Paano? Maayos lang ba tayo? Tugon ng ating bida kay Choryon. Ang mga expert ng Northern Heaven Supreme Family na binanggit niya ay bilang puno at mahusay. Sabi ni Choryon sa ating bida. Nakikita mo ba ang kanilang chi? Sagot ng ating bida kay Choryon habang nakatingin parent sa mga loko-loko. Ngunit huwag tayong magpapaloko. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Sa Jiangho, ang isang saglit na kabiguan ay maaring magdulot ng kamatayan. Palaging dumadating ang trouble sa mga ganitong oras. Matapos makikita natin ang isang barko na kahoy na naglalayag. At makikita natin ang isang babae na binato ng isang bagay. Wika ng isang tao habang sumisigaw ito. Umalis ka. Putik naman. Saan nila nahanap ang isang tao na mukhang walang silbi? Hoy, ikaw, sa labas. Oo, tugon ng kanyang kasama. Malapit na ba tayo? Kasunod makikita natin mukhang may manyakul na naman tayong makikilala sabay sabi. Okay, wika ng loko-loko habang nakadila-dila. Nais kong alamin kung may pagkaiba ba ang mga babae ng mga noble families. Kabilang pala ang loko-loko nato. Sa lecherous demonic scourge. At sa unorthodox Pat's greatest sex demon. Matapos ang pangyayari ay napunta tayo sa ang Dragon at Phoenix flag. Paliwanag ng panot na lalaki habang may seryosong ekspresyon sa muka. Ang mga makakakuha ng flag na ito ay makakapasa sa ikatatlo na pagsubok. Ang pangalan pala ng lalaking panot ay si Yam Chang Assessor. Sa loob-loob ng mga kasali sa tournament si Grandmaster Yam Chang. Isang taong katulad niya ang nahuhumaling ng pagsubok na ito. Tanong ni Choryon sa ating bida. Kung ang ikatlong na pagsubok ay tungkol sa pagkakapit ng flag. Kailangan bang makipaglaban para kunin ito? Sa loob-loob ni Choryon habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Hindi mo ito agawin sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Paliwanag ni Yam Chang sa mga kasali sa tournament sa Baituro. Nakikita niyo ba ang dalawang pintuan dito? Kung dumaan ka sa kaliwang tarangkahan, iikot ka sa paligid ng isla at sa huli lalabas ka sa kanang tarangkahan. Sa madaling salita, ang buong isla na ito ang nagsisilbing ikatlong yugto ng pagsubok. Ang unang apat na pair ng Dragon at Phoenix na babalik sa puntong ito. Ang unang apat na pares ng Dragon at Phoenix na makakabalik dito. At makikita natin ang mga seryosong ekspresyon sa kanilang mga muka.
Sa isip-isip ni Master Im. Ibig sabihin, 8 lang ang maaaring makakuha ng mga bandilang ito. Kasunod nito makikita natin si Choryon ay bigla na lang nagulat dahil sa babaeng ito. Wika ng babae kay Choryon habang may exciting na ekspresyon sa muka. Ako pala si Gayanji ng Full Blood Royal Sect. At ang taong ito ay senior brother ko. Tugon ng lalaki habang namumula ang kanyang pisngi. Ikinagagalak ko kayong makilala. Tanong ni Gayanji kay Choryon habang may exciting na ekspresyon sa muka. Ikaw siguro si Jong Choryon ng Righteous Sword Sect. Tugon ni Choryon. Paumanhin. Paano mo nalaman? Paliwanag ni Gayanji kay Choryon. Nakita ka ng nakatatandang kapatid ko at nahulog siya sa iyo agad, sa unang sulyap pa lang. Tugon ng kanyang kapatid habang may hiyang-hiya na ekspresyon sa muka. At makikita natin ang pagkagulat ni Choryon. Ano? Kailan ko naman nagawa iyon? Binibini, hindi ito tama. Nagkakamali ka. Matapos makikita natin sila ay napag-alitan dahil sa ingay nila. Sabi ni Yiem Chung sa kanila. Kayong tatlo dyan, narito ba kayo para maglaro lang? Tugon ng tatlo habang nakayuko. Pasensya na po, paliwanag ni Yiem Chung sa mga kalahok. Hindi nyo talaga kayang makuha ang Dragon at Phoenix Flag ng walang magandang mobility arts. May mga mechanical na traps ang pulo na ito. Tanong ni Gayanji sa kanyang kapatid na lalaki habang may takot na ekspresyon sa muka. Mechanical na traps, hindi nila sinabi sa amin ang ganitong bagay. Wika ni Yiem Chung, huwag kayong mag-alala ng masyado. Nakikita nyo ba ang arrow na may kahoy na dulo? Ginagamit namin ito sa halip ng mga tunay na armas. Kung makakita kayo sa traps at hindi makakaalis, tumawag sa isa sa mga instructor na malapit. Laging nandoon ang mga instructors. Sige, good luck sa inyo. Kasunod nito makikita natin si Choryon at ang ating bida, ay naglalakad sila sa magandang tanawin. Wika ni Choryon sa ating bida. Walang ibang tao dito. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Ang paglalakbay sa landas na hindi pa nadaanan ng iba ay may malalim na kahulugan. Tanong ni Choryon sa ating bida. Sinasabi mo bang naglalakbay ka na mula noong 10 taong gulang ka? Siguradong marami ka ng napuntahang lugar. Sagot ng ating bida habang nakangiti. Halos walang lugar na hindi ko napuntahan. Sabi ni Choryon sa ating bida habang may malungkot na ekspresyon sa muka. Ang swerte mo naman. Sa loob-loob ni Choryon. Yung mga kakaibang bagay na ipinakita sa akin ni Legion. Lahat ng iyon, siguro gawa ng kanyang karanasan, di ba? At makikita natin si Choryon ay napabuntong hininga na lang. Pakiramdam ko parang napag-iwanan ako ng panahon tuwing kasama siya. Wika ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Hindi kailangan mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagong lugar sa hinabang ng panahon. Tugon ni Choryon habang may cute na expression. Ipakita mo sakin. Sagot ng ating bida habang nakatitig sa malayo. Ngunit, hindi ba't sinabi ng matandang lalaki na may mga instructor malapit dito? Tanong ni Choryon sa ating bida. Oo, anong mali? Paliwanag ng ating bida habang may seryosong ekspresyon sa muka. Wala ako naramdamang anumang presensya sa ating paligid. Pagkatapos makikita natin si Choryon ay nagulat sa sinabi ng ating bida sabay sabi. Ano? Habang sila napahinto ng saglit at nagkatitigan. Wika ni Choryon sa ating bida ngunit ang ating bida ay nakatayo pa rin. Ano ang sinasabi mo? Pinapanak mo ako, magmadaling umusad na tayo. Matapos makikita natin si Choryon ay agad naramdaman niya ang isang pag-atake. Sabilas ni Choryon agad niyang nadefensahan niya ang kanyang sarili at makikita natin ang naputol na palaso. Tanong ni Choryon sa ating bida habang nakatalikod. Ito ba ay sa mga mechanical na traps? At makikita natin ang isa pang palaso ang tatama sana kay Choryon. Ngunit sa bilis ng ating bida walang kahirap-hirap niyang pinigilan ang palaso gamit lamang ang kanyang kamay. Wika ni Choryon habang gulat na gulat. May isa pa palang isa. Salamat. Tugon ng ating bida kay Choryon. Sa ganitong bilis, pwede nang mapanganib ang mga kahoy na arrow. Tama, ngunit ito, isang tunay na arrow. May naghanda sa mga trap. Kasunod makikita natin ang ating bida at nakatitig ito sa malayo. Bigla itong kumaripas ng takbo sabay sabi kay Choryon. Tayo na. At makikita natin ang ating bida hindi kapani-paniwalang lumilipad ito sa ere kasabay si Choryon. Matapos ang pangyayari mapupunta tayo sa dalawang lalaki habang nakatingin sa basag na barko na kahoy. Tanong ng lalaki sa kanyang kasamahan. Nabigyan ka ba ng anumang pahayag na may basag na ganitong sasakyan? Tugon ng kanyang kasama. Wala. Kung sino ba naman ang may kwenta na magtakda ng ganito sa Dragon at Phoenix Tournament?
At makikita natin ang pagkagulat ng dalawa dahil may napansin sila na may hinagi sa kanila ng isang bagay. Wika ng isa sa kanyang kasamahan parang may mali. Kasunod makikita natin ay nanlaki ang kanilang mata dahil ulo pala ng kanilang kasamahan ang hinagi sa kanila, sabay sabi. Instructor yun. Tugon ng lalaki yung sa likod ng dalawa. Nakikita ko pa pala ang mga instructors. Ipinadala ko ang mga alipin ko para i-take out ang lahat ng instructors matagal na. Wika ng lalaki habang may nakakatakot na ekspresyon sa muka. Ngunit lumalabas pareho silang nagpapakita ng isa-isa. At makikita natin ang dalawa nanlaki ang kanilang mga mata, dahil sa narinig nila na sinabi ng baliw sa kanila at gulat at natataranta. Sabi ng instructor sa kanyang kasamahan. Bilasan mo mag-report ka kay Supervisor Yim Chang. Tugon ng isang instructor, magbabalik ako agad, kaya mag-ingat kayo. Pagkatapos makikita natin ang instructor ay napalibutan ito ng isang kadena sa leeg. At makikita natin sa lakas ng pag-atake ay agad na putol, ang kanyang ulo. Wika ng isang natirang instructor habang sumisigaw ng malakas. Bastardo ka! Habang sumisigaw ang instructor mapapansin natin ang sandata ng loko-loko ay hindi niya napansin na sa likod ng kanyang ulo patungo tatama ang sandata. Paano mo magagawa ang pagpapatay sa isang kasapi ng Northern Heaven? Matapos makikita na lang natin tumalsik ang mga dugo. Habang naglalakad ang loko-loko. Sa loob-loob niya sabay iwas-iwas ng kanyang sandata. Naghintay ang mga babae. Kaya, kukuha na ba ako? Pagkatapos ang nangyari ay napunta tayo sa ating bida, tumatakbo ito ng mabilis sabay titig sa nagkukumpulan ng mga tao. Wika ng sumisigaw. Hindi. Kasunod makikita natin ang ating bida na may kakaibang tingin at si Choryon ay gulat na gulat. Sabi ni Gayanji habang umiiyak. Senior brother, hindi. Sabay yakap sa kanyang kapatid habang sumisigaw at tinatawag itong senior brother. Pagkatapos makikita natin ang mga kalahok sa tournament ay nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa kanilang nakita. Wika ni Choryon habang may pag-aalalang ekspresyon sa mukha sabay sabi. Miss ga. At mapapansin natin ang ating bida ay nakatingin sa sandata na nakabaon sa puno. Sa lakas ng pag-atake tila bang malapit na itong maputol ang punong kahoy. Wika ng isang lalaki habang nangiginig sa takot. Wala akong ideya na ganito pala kalupit ang kompetisyon. Tugon ng isa pang lalaki. Kalokohan ang kompetisyon na ito, aalis na ako dito. Sabay sigaw at tawag ng malakas sa Instructor, Instructor, at makikita natin ang ating bida ay napatitig na lang ito sa malayo. Tanong ni Choryon sa ating bida. Hindi sila dumadating. Parang may mali. Kailangan nating magbalik. Tugon ng ating bida kay Choryon. Hindi pwedeng mangyari ito. Paliwanag ng ating bida. Ang islang ito ay naging isang napakalaking bitag. Kung may nag-set up nito, malamang inasahan din nilang susubukan nating umatras. Maaaring naglagay sila ng pinakamalalakas na bitag. At kung lumihis tayo sa landas, maa-activate natin ang isang formation array. At dito muna magtatapos ang ating kwento ngayon. Huwag kalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe. Salamat.